I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello universe! It's me again. Shout out sa mga Marcos loyalist, supporters, Filipino and OFW. Sabi po dito, Madam Irene Marcos, unbeatable charisma, yes. Ang ganda-ganda niya pa rin, ano? Kahit puro uban. Well, ito ang mayroong isang post ng isang abogado. 'Di ba? Dahil sa 2028 mga kababayan, kayo ba ay papayag na si Madam Irene ang magiging successor ni PBBM? Kung akong tanungin nyo, 1 million yes. Yes na yes. Kasi, kung labanan naman ng babae sa 2028, siyempre sa side ng Duterte, si Sara Duterte, sa side ng mga nadilawan, nakikita ko sa mga nagpo-post, si Senator Risa Antoveros. Sa side naman ng Marcos loyalist, pwede natin ilaban ng pagkapangulo ang nakababatang kapatid ng Pangulong Marcos Jr. Yes, 'di ba? Papayag ba kayo? Ako, 1 million yes, ha? Pwede po siya, mga kababayan. Bakit? Kahit po sabihin natin na wala po siyang karanasan na mamuno katulad ng isang mayor, congressman, gobernador, senador. Mga bes, hindi na kailangan 'yon. Why? Fully stock knowledge ito, guys. Ang kanyang kaalaman. Bakit? Mula sa kanyang ama pa naging presidente. Siyempre, nakikita niya kung paano mamuno. Tsaka very professional na babae ito. Nakamasid po yan. At siyempre, nasa likuran siya ng kanyang kuya na si Pangulong Marcos Jr. Always yan yung support niya. At nakikita niya kung paano mamuno ang Pangulong BBM, mga bes. Siyempre, dahil may matalino rin ito si Madam Irene. Now, if ito po ay tatakbo sa pagkapangulo ng Pilipinas, sigurado ako, lalong lalago ang ekonomiya ng bansa. Why? Hindi lang po siya. Siyempre, ang Pangulong Marcos Jr. ang nasa likuran niya. Isa sa number 1 advisor niya at mag-alalay sa kanya. Kaya nga sabi ko, hindi niya na kailangan ang experience sa pagka-kongresista, mayor o ano pa. Hindi na bes. Kasi si PBBM na lang ang mismo ang katuwang niya pag siya ay tatakbo sa pagkapangulo. Yun ang pinaka-the best. Sa totoo lang, bakit kanyo? Sabi po ni attorney dito, pakinggan nyo ang kanyang sinasabi, napakaganda guys. Unbeatable charisma. Kaya ako, papayag ako. Siya ang magiging susunod na pangulo ng bansa. Nandyan si PBBM kaya confident ako, mga kababayan. Sa totoo lang, ano kayong sasabihin ng ate niya? Baka todo inggit. Oo, Daryl Marcos, President BBM and Madam Irene Marcos. Ito, para kompleto detalyado, panoorin nyo guys. Actually, ang daming nag-agree, ang daming nag-agree talaga guys, Para kompleto detalyado, panoorin nyo po ito. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po ay ihimayin natin ang isang mahalagang paksa tungkol sa politika. Ito po ay may kaugnayan sa nalalapit na 2028 presidential elections. Sa paksa na to, gusto kong tingnan, bakit itong Irene Marcos na nakakabatang kapatid ni President Marcos ay kinoconsider ko bilang isang sleeping giant. Wow. Alam niyo po, sa mundo ng politika, ang isang sleeping giant ay isang leader na mayroong malaking potensyal. Yes, tama. Ngunit nananatiling kalmado sa background. Andun lang yan sa likod. O kaya nasa may gilid lang yan palagi. At kalmadong nag-o-observe. Okay?
Alam niyo po si Irene ay nagtataglay ng tinatawag na unbeatable charisma. Wow. Ito yung likas na alindog at seryosong dating na Tatak Marcos. Isang presensya na hindi kailangang sumigaw para makakuha ng atensyon. Yung low profile kasi pagiging low profile ni Irene ay naging protection niya upang manatiling malinis ang kanyang pangalan at record mula sa ingay ng traditional na politika. Yun ang maganda sa kanya eh. Tahimik, nasa background lang, nag-o-observe, no? Sa mga nangyayari sa ating bansa. Ang isa pang magandang aspeto na nakikita ko kay Irene Marcos ay nasa kanya yung kombinasyon ng katangian ng Senior Marcos at Junior Marcos eh. Yes, tama po. At para sa akin siya yung perfectong successor. Wow. Dahil sa kanya, nagtatagpo ang dalawang magaling na katangian ng pamumuno. Unang-una, yung talino na Senior Marcos. Dala po ni Irene ng matalas na isipan at estrategikong pananaw ng kanyang amang si Ferdinand Marcos Sr. Pagdating sa pagpaplano at pangmatagalang bisyon. Pangalawa, taglay din ni Irene yung puso at kabaitan ni PBBM. Yes, wow. Namana niya rito yung busilak na puso eh. Yung pagiging mapagbigay at mahinahong pagkatao ng kanyang kapatid na si Bongbong Marcos. Yung kombinasyong ito ng isip at puso ang kailangan upang epektibong mapatakbo ang isang bansa. Bukod dyan, malinis ang background at maganda ang edukasyon ni Irene Marcos. Yung kasing kanyang kredibilidad ay hindi lamang hango sa kanyang apelidong Marcos. Si Irene, hindi katulad ng isang kapatid, ay merong attractive educational at professional background. Siya ay isang edukadong babae na bihasa sa sining, sa musika, at pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Isa pa, hindi siya nasangkot sa mga away politika, sa Senado, o maging sa Kongreso. Siya ay tinitingnan bilang isang untainted leader, isang malinis na opsyon para sa mga mamamayan na naghahanap ng hindi isang traditional na politiko. Alam niyo po, dapat po nating maunawaan na ang pagpili sa susunod na leader ay tungkol sa kahandaan at katapatan sa nasimulang krusada. Si Irene Marcos ay hindi lamang po isang tahimik na tagamasid. Siya ay isang handang kahalili na may malalim na pag-unawa sa bawat proyektong inilunsad ng kasalukuyang administrasyon. Para sa akin, si Irene hindi niya na kailangang mag-aral pa sa kung paano magpatakbo ng bansa. Dahil ang disiplina at malasakit ay dumadadoy sa kanyang mga ugat. Taglay po niya yung talino. Yung talino ng kanyang ama, no? Upang palakasin ang ekonomiya at ang pusong mapagbigay upang protektahan ang bawat Pilipino. Isipin ninyo, yung kombinasyon na katangian ng matandang Marcos at yung kanyang kapatid na presidente sa kasalukuyan ay nasa kanya. Kapag dumating ang takdang panahon, ang bayan ay maghahanap ng katatagan at pagpapatuloy. Nakikita ko na si Irene Marcos, yung potensya, yung isang taong handa, bihasa, at nakalaang ituloy ang tagumpay ng administrasyon tungo sa mas maliwanag na bukas. Ba't ka pa titingin sa iba kung nandyan na si Irene Marcos
na nakababatang kapatid ng ating kasalukuyang Pangulong President Ferdinand Marcos Jr. So yan po ay aking political opinion and analysis at yung pagbibigay ko na yan ng opinion na si Irene Marcos ay potensyal na maging successor sa kanyang mas nakakatandang kapatid ay may malaking posibilidad dyan. Sapagkat sino pa ang pagkakatiwalaan mo na ipagpatuloy ang mga programang nasimulan ni Bongbong Marcos? Wala nang iba kundi yung kanyang kapatid na handa at may angking talino upang ipagpatuloy ang kanyang mga nasimulan. Yun mga kababayan, narinig nyo yung sinabi ni Atty. Bueno? Tumatayo ang balahibo ko mga kababayan. Oo nga naman. Bakit kasi titingin ka pa sa iba? Nandyan na po yung sleeping giant na alam po natin mga kababayan. Tulad ng sinabi ko, hindi na po kailangan ang eksperyensado. Dahil makikita mo naman sa kanyang katangian na talaga namang walang bahid na ika nga bad issue ika nga, di ba? Tahimik lang po, parang si PBBM lang eh. Kaya nga sabi ko, very confident ako na magsabi na siya dapat ang susunod na pangulo ng bansa. Kasi yung mga nasimula ng Pangulong BBM para tuloy-tuloy ang progreso. So I think guys, si Madam Irene, if ever naman kung tatakbo siya, I really hope, ipag-pray po natin na ang Panginoon gumawa ng paraan at siya po ang ilalagay niya sa Malacanang sa 2028. 'Di ba? At wish ko po 'yan talaga na siya po. Dahil hindi naman kailangan ng experience eh. Kasi nandiyan na si PBBM, guys. Nandiyan na si PBBM. Nandiyan. Ang Marcos lang ang pag-asa ng bansa ng ito. O, di ba? Kulang ang 6 years eh. So, wala na tayong mahihila pa na iba. Kasi yung iba, naku, walang mangyayari sa bansa. Kaya dapat ang mga Pilipino magising. Marcos lang dapat. At least, pag natumakbo yan, sa susunod ng mga panahon, another Marcos na naman, Congressman Sandro. O, di ba? At alam po natin, si Madam Irene, kayang-kaya niya. Very professional po yan. At saka isang singer yan, guys, Singer po yan. Hindi ko lang alam kung ano po ang natapos nito, pero ang alam ko, edukadong tao eh. So, doon sa sinabi ni Atty. Bueno, talagang nakikikilabot ako eh. Kumbaga, tumayang balahibok talaga, mga bes. Hindi ko akalain na ganyan pang sasabihin niya. Sa akin naman, talagang ang lakas ng potensyal nito kung tatakbo. Sigurado dahil isang Marcos eh. At alam po natin ang sambayan ng Pilipino, pag Marcos talaga namang kilalang kilala sa pamumuno mga kababayan. So I really wish and hope na natatakbo po siya. Wala pa naman confirmation na tatakbo pero I hope talaga. Sana po, sana makita ni Madam Irene itong mga post natin at saka yung sinabi ni Atty. Bueno na para to the rescue after sa term ng kanyang kapatid. Ika nga magiging successor ni PBBM. Sayang guys, sayang ang natapos ni PBBM. Ang ika nga na umpisahan niya. Wala talagang walang pwedeng tatakbo kasi yung iba, anak ko, bad record. Oo, yung isa naman mayroon din bad record din. Lalo na ito yung maingay ngayon, bad record din, nako. Dilaw at saka Green, subok na sa pamumuno, wala naman nangyari. Wala naman asenso ang bansa, 'di ba? Talamak ang kahirapan. So at least ngayon nakikita natin kahit papaano, 'di ba? Sayang yung umpisa ni PBBM eh. Yun ang panghihinayang ko. So I hope ang Pangulong Marcos Jr. kumbinsihin niya yung kapatid niya, guys. Para hindi naman tayo kulilat na naman.
So yun, mga kababayan, ano po ang masasabi nyo po sa sinabi na Attorney Bueno? Kayo nung bahalang humusga. Kailangan natin gisingin ang sleeping giant. Wow, napakagandang babae ito, guys, ha. Parang hindi nga siya tumatanda, no? Pero bagay na bagay sa kanya yung buhok niyang puti. Ha? Oh. So yun, mga kababayan, ipag-pray po natin yan. Magtulungan tayo sa panalangin na sana po magising ang sleeping giant na si Madam Irene. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and baboos. God bless Philippines. There's more.